Hello everyone! We have 20 minutes to do this video. Welcome po and welcome back dito sa ating channel. My name is Miss Jess at kamusta po kayo? For today, isasaglit ko lang to. Pag-uusapan natin is all about yung mga scents na is it really worth to buy yung 236 ml size nila, which is from Bath and Body Works. Ito po yung mga list of scents na yan. But before anything else, gusto ko lang bigyan ng pasasalamat. Teddy Tint, mga sis, yung ginagamit ko everybody today. Teddy Tint siya in the shade Tomato Girl. So, ang ina-expect ko na kulay nito is, red. Yung parang red, red siya, pero dark red, which is, nga naman, dark red siya. Pero for me kasi, ang kinalabasan ng kulay niya is, ganun nga. May pagka maroon na yung type of shade na meron tayo kay Tomato Girl. Ako po is acidic. Yun yung problem. So, swatch natin. Acidic ako, yun yung problem. Kaya feeling ko nagda-darken yung mga shades na meron na ina-apply ko sa akin. And, eto, pakita ko na lang sa inyo yung yung pinaka-shade niya. Ayan siya. So, as you can see, mas nag-dark siya sa lips ko. Mas nag-dark yung shade ng Tomato Girl sa akin. Pero, gusto ko pa rin siya. Maganda pa rin siya, everyone. Ito kung gusto mo nung may role na pang mature. Sorry. Okay, so yun lang muna for lip tint. Ano ba to? Teddy Tint from Maybelline, everybody. Kung gusto niyo more shades pa from Teddy Tint, you can just comment dyan sa baba para gawin natin siya ng separate video. And for today, yun nga as I've mentioned, worth it ba itong mga scents na to? Kasi minsan ako, bumibili ako ng mga 236 ml na mga sizes ng lipstick tuloy, ng mga scents, okay? Just like this. Katulad lang nito, Dark Kiss from Bath and Body Works. Ito is 236 ml siya. At andito na siya. So, malapit na siya maubos. Gagawan ko ng review yung isang scent na paparating sa akin from Avon. Yun yung Far Away. Yun yung purple na gusto rin ni Miss Heart Evangelista. So, ito is gusto rin siya ni Miss Heart. And alam nyo, nung inamoy ko yun sa SM, ang bango din nun. Medyo kahawig siya nito. But this one, medyo may siyang dating sa akin. Medyo may konting sipa to. Pero yung Far Away na yun is mas deep yung scent nun. Mas sophisticated, mas deep siya, mas sexy siya. Ganon. Okay, so another video yan. So proceed tayo again dito sa mga scents na to. So attach ko dyan isa-isa yung mga scents na napili ko na is it really worth it. And dahil nga doon ay bought muna yung decant lang siya kasi hindi nga ako pwedeng magsayang ng pera. Tapos yun. So, bago itong mga to, from Bath and Body Works, actually, according to them, may mga kaamoy to na high-end perfume, ganyan. Pero, para sa akin, is it really worth it? Kasi kung bibili ka ng isang pangmalakasan na malaki ng size, parang worth it ba yun? Okay, so pag-usapan natin first is si Your Cheeky. Okay, so attach natin yung kanyang description, top notes na rin dito sa video na to. And okay, so bibigay ko lang sa inyo dito yung thoughts ko and yung honest na lang din na review na rin kasi nagamit ko na rin tong mga to. At for me, yung Your Cheeky, according to some YouTubers, ito daw is medyo matapang or nag-expect ako ng deep na sobrang tapang na scent pero hindi naman ganun yung nakuha ko for me. Again, magkakaiba rin naman tayo ng ng mga preferences sa mga scents, everybody. And amuin ko na lang to dito mga sis, ha? Yes. Yung Your Cheeky, if familiar ka dito sa Bath and Body Works, which is yung Gingham Love, para sa akin, kahawig niya yung scent na yon. Mas more of yun yung nakukuha ko sa kanya. Tapos, ganun na ganun. Let's say, para lang sa akin, nasa
80-90% yung scent na pagkakatulad nila. As in, feeling ko, parang repackage na lang para sa akin to. Pero, pwede rin namang hindi, no? Kasi according to them, meron siyang kaamoy na mga luxury scents everyone. So, for me, parang ganun lang din siya. So, ito, according sa pang-amoy ko, pwede siyang gamitin during daytime kasi hindi naman siya ganun katapang, ano, katulad ng inaasahan ko. So, hindi siya matapang. Ito yung scent na pwede siya pang daytime. Ito is bagay dun sa mga ages from 28 to 40, ganon. So, depende na lang din sa atin yun if gusto natin yung mga ganitong type of scent, everyone. But, ito is fresh lang yung nakuha ko dito. Fresh and pa-cute scent, everybody. So, ito, for me, is pwede siyang gamitin during daytime. Pag nighttime, pwede rin naman. So, hindi nga lang siya deep scent. So, mas ano siya, mas parang mas pa-fresh yung amoy ng Your Cheeky. Okay, so yung next naman natin is yung, ito, Floral Fantasy. So, attach natin again dito yung kanilang top notes, everyone. Para sa akin, Floral Fantasy is, may touch of sweetness to. So, para sa akin, wala naman akong naalala na kaamoy ng Bath and Body Works collection. More of a floral and fresh scent lang siya. So, ito, para sa akin, bagay ito sa mga age na nasa 30 up na, like yung medyo mature na scent. So, pwede rin siyang gamitin during daytime. Pwede rin naman siya pang gabi kasi medyo may sipa to eh. Pwedeng maging mabango to sa iba. Pero sa body chemistry ko, hindi ko lang din alam kung dahil acidic tayo, kaya parang medyo hindi nagmamatch dun sa aking, body chemistry ito sa scent na to. Kaya hindi masyadong maganda yung outcome niya, yung pinaka-dry down niya sa akin. Pero, if ako yung tipo nga amoy nito sa ibang tao, magugustuhan ko siya. Mild lang din naman yung scent nito. Mild siya pero hindi siya airy type of scent. So, alam mo na may gamit-gamit kang pabango using Floral Fantasy. Yun nga, dahil it's a Floral Fantasy, feeling ko sa imagination ko, mixture to ng iba't ibang floral. Okay? Ganun yung scent nito. And, yun din, pwede siyang gamitin sa araw kasi nga, freshy yung type of scent ng Floral Fantasy. So, again, pwedeng gamitin niya ng mature na mga individual, everybody. So, proceed tayo dito kay, alam mo, mataas ang expectation ko dito. Since mahilig ako dun sa gourmand, mahilig ako dun sa mga deep and, alam niyo si Sweetheart Cherry, parang ganito yung niya, nasa ganitong linyahan si Pistachio Glaze. Yes, kasi since almond type yung scent nito, pag almond kasi, di ba, hindi naman siya katulad talaga ng mga Vanilla Binoel na as in, pastry yung amoy niya. Hindi siya bakery scent, hindi siya ganon. Parang siya, almond siya so mas matapang yung scent nito kesa dun sa mga vanilla type of scent. So, kasi ito is pistachio yung amoy niya. So, nung unang naamoy ko dito, naalala ko nung bata ako, nung nakikisaw-saw ako sa paggawa ng bibingka. So, ganun yung scent nito. Kung mahilig ka dun sa mga bibingka na amoy, at kung gusto mong maalala minsan yung mga, past natin, nung bata pa tayo sa probinsya, pistachio glaze na yung piliin mo kasi andito na lahat, maalala mo na yung amoy pati yung lasa ng bibingka and even yung mga ginagawa nyo nung mga bata pa kayo. Ayan siya. So, pistachio glaze is hindi siya again kaamoy ng mga Vanilla Binoel kasi si Vanilla Binoel is talagang masarap yun sa ilong, as in para kang para siyang kapatid ni Vanilla Lace, ganyan siya. Tsaka ni Bare Vanilla. Ito is, sabihin natin na,
andun siya sa ano, meron naman pagkakahawig, but this one is much deeper yung scent nito. Hindi ko to ma-advise dun sa mga medyo bata pa. Itong scent na to is pwede itong gamitin during nighttime kasi medyo masakit siya sa ulo. Kasi nga, ano to parang pwede siya kapag malamig yung paligid or nasa air condition place tayo. Ganun siya. Pistachio glaze. So, attach ko dito yung mga top notes niya. Ayan siya. And, for me, pwede siyang gamitin. Paano ba? Kailan ba siya pwedeng gamitin? During nighttime lang. Possible gamitin to kapag may date ba? Hindi eh. Basta kapag nighttime, pero hindi siya yung pang date type of scent para sa akin na. Hindi ko siya bet para sa pang date night na scent. Ang marirecommend ko na lang sa inyo for date night is itong dalawang to. Ito, talagang favorite ko to. Ayan. So, I have your Into the Night and You're the One. Itong dalawang to, yung masasabi ko talaga na pwede siyang gamitin pang date and sa mga sasawa natin. Ayan siya. Kasi ito naman is scent of strawberry, tapos binudbulan mo siya ng rose, ganon. Ito naman, Into the Night, alam niyo na to kasi matagal na rin to sa Bath and Body Works. And maybe kung hindi ka man nakaamoy nito, alam ko na minsan may mga kakilala kayong gumagamit nito. Kasi, etong mga scent ito is very seductive, very alluring type of scent sila. Ito yung mga scents na masasabi ko na subukan nyo siyang bilhin if you want na makawin ng someone para sa'yo. Kasi ito is very attractive yung scent na to. Ito yung tipong scent na babalikan ka ng tingin. At saka ito yung scent na talagang magugustuhan ng mga lalaki. Kasi to be really honest, gustong-gusto to ng asawa ko yung mga ganito mga amoy. At napapansin ko din kapag gamit-gamit ko to, marami talaga nakakapansin ng scent na to. At napaka-konti ng percentage na hindi ka talaga mapapansin because of this scent, everyone. So, nako, I think this is a must-have, everybody. At of course, kailangan isama nyo na dyan si Dark Kiss. Bakit nga ba big battle si Dark Kiss? Ito na kasi yung pinaka scent profile ko. Ito talaga yung pinaka pagkakakilanlan sa akin ng mga tao dito sa scent na to ng Dark Kiss. This is may touch of sweetness siya and very seductive ito. But this one is milder version of Into the Night and You're the One. Ito yung parang scent na safe siyang gamitin during daytime at saka during nighttime. Ayan siya. Pero if gusto mo nung medyo mapang-akit na scent, go kayo kay Into the Night and You're the One. This one is ganun din naman siya. But this one, nakaka-attract to kahit na hindi lalaki. I mean like, nagugustuhan din talaga to ng mga babae. And kahit sino, even yung mga bata, kahit yung anak ko, gustong-gusto niya itong scent na to, everyone. So, ayun po, and I hope nakatulong ako sa inyo if you are thinking kung ano nga ba yung scent itong Your Cheeky, Pistachio Glaze, diba? At saka ni Floral Fantasy. I hope this helps. Kung nakatulong man sa inyo to, please do like, share, and subscribe sa ating channel. Also, you can share this video as well. Maraming salamat po. And if may mga gusto kayong scents na ipagawa or gawang ko ng review, yan, comment na lang kayo dyan sa ating comment section. Everyone, stay safe po and maraming salamat for watching. Again, if you're looking for teddy tints, singit ko na lang din dito. Must try po si Tomato Girl. Itong color nito is mas dark siya in person. Mas kasi nga acidic ako. I think kung hindi ako acidic, itong color nito is hindi siya ganito ka super dark, no? Pero maganda na rin siya, everybody. Ayan siya. So ito is magandang gamitin kung may mga events or may mga pupuntahan kang date kapag gabi. Ito yung talagang mapapansin yung color ng ating mga labi, everybody. So, ayan na lang muna for today. Thank you so much for watching.
Ayan, God bless everyone. Ang isa lang sa ayoko dito, hindi siya nakakaputi ng ipin. Okay, hindi siya nakaka-white ng ipin. Yun yung downside niya. But again, maraming salamat po for watching. Stay safe po and God bless. Bye!